Alright, magandang hapon. Nandito tayo sa bandang A. Bonifacio mga kaibigan sa ngayon sa nakita. May mga bahay rito sa gilid ng bangketa. Kita niyo mga kaibigan. Ang dumi ng paligid. Napakadumi. Yan yung basura. Pero mga kaibigan, hati na po to. Quezon City. So tingnan yung mga dumi oh. Bulabog po sila dito. Biglaw silang pinuntahan. Dahil nga, dami nga nakatambay dito. Tapos meron pang mga sasakyan nakapark doon sa side. Kasama pa tayong DPS, kasama pa tayong MPSW. So sa sisako pa ito ng Quezon City sa side na to. Ito naman side ng Manila, itong pader na to. So responsible pa rin ng lungsod ng Manila na linisin tong area na to kasi yun nga madumi. Pero sa kabilang side is Quezon City na uyan. I don't know kung bakit hindi din pinapansin ng Quezon City to. Tingnan yung mga basura na to. Kasi itong property naman itong side lang na to. And then eto. So dadaling ng ating taga MDSW. So may mga resistance po talaga nangyayari dito sa lugar na to dahil ngayon nga ayan, makita nyo. Dinadagana sila dito, maliliit. Ayan o. Kung ano Dinadagana sila dito. tingnan yung mga kaibigan sa station. Papatang sa inyo yung laman ng loob na kailangan parang-parang. Ito, sakop na itong QC. Yung kabila. Ito Caloocan. Ito Caloocan. Ano pa to? Boundary. So mga kaibigan, pero yung basura nakita nyo ayun yung nakatambak. Actually how many days natin nadadaanan to. Yung sunog yan, yung sunog yung mga tanso. Possible, balang araw. Actually may alagang ako. Oo. Iba na rin yung amoy dito. Dito na siya umiihi. So dito ang dumudumi. Iba yung amoy rito.
Oo. Ay. Para may ebidensya tayo pare-pareho. Pinagbabawal. Very alert na. Alert. Hinahinala. Hinahinala lang naman. Pusa. Huwag yung pusa kasi ano yun. Meow. Pangalan buhay daw niyan. Yan, yun. Pangalan buhay daw nila. Pangalan buhay. Again, mga kaibigan, ulitin natin mga kaibigan, ulitin natin. Ito po ay sakop papuntang Caloocan. At ito naman ang side ng Quezon City. So ang pader na to is sakop ng lungsod ng Manila. So nagkakadami kasing boundary sa lugar na to. So yun nga lang kasi siyempre para perfect po ng city itong pader na to. Yung pader lang ha, yung pader lang. And then the other side, Quezon City na rin yan. And then boundary ng Caloocan. So talagang dikit-dikit tong area na to. Pero sa side na yun mga kaibigan, pag inikutan mo to pag gatong oras hanggang gabi, siguro puno ng parking yan dyan. Yung side na to, ginawa na nga parking lot dyan ng mga truck. Ang dami-daming tumatambay dyan. So ito talaga kailangan linisin kasi bakit sayang po to. Pwede naman tong gamitin kalsada pa. Kung mangyayari mas sarado siya, walang ano, diba? So mga kaibigan, so ito pa, mayroon pa dito. Mga salamin, Bagong-bago, ano? bago pa. Pwede pa yan, mahal yan. Sakay na to, sakay oh. Sakay. Alright mga kaibigan, so nakita nyo to, yung side na to. Yan ito kahaba, tingnan nyo mga kaibigan, matatakbuhan na yan. Sila siguro may-ari ng mga barong-barong na yan, ayun oh. So ayan mga kaibigan, sa ngayon update natin, nililinis na po yung bakas ng nakalipas. So ito, actually mga kaibigan, hindi lang dito yung basura. Sa kabilang side andun din yung basura, yun o. Diba? Tinatambak na lang dyan. Alright mga kaibigan, itong kabilang side naman, puno na po ng ganon din sitwasyon, puno din ng basura dito, ginawa na rin bahay. So
pangalawang set po ng madadaanan natin. Asan kumari mo? Grabe yung tambak ng basura. Kita nyo yan? Ngayon lang ako nakita na clearing na masaya pa rin. Na clearing ka na pero masaya pa rin. O, tingnan nyo mga kaibigan, lipat naman sa kabilang side. Tingnan nyo mga kaibigan, so paulit-ulit na talaga nangyayari. Kumbaga dapat ginawa tong ano, hindi Bonifacio. Ginawa yung balik-balik to. Nawala na yung kotse dito kanina. Nakaparking na kotse dito kanina. Sa totoo lang mga kaibigan, nakakaawa naman talaga yung sitwasyon ganito sa ating mga kababayan, especially po dito sa lungsod ng Maynila, na makita mo ganito yung sitwasyon. Pero kasi masakit naman sa mata ng ibang tao, kahit kanino man pag nakita yung sitwasyon ganito, napakadumi, wala sa tamang lugar, at saka mabuhay lane to, kaya nga kiniklearing yung area na to dahil sakop to ng mabuhay lane. So again mga kaibigan, sadly but this is the reality. Paano sila matutulungan ng gobyerno? Marami namang ginagawang proyekto ang gobyerno para sa kanila. Eh kung kung non-government, meron din ginagawang mga proyekto para sa kanila. Pero tanong kasi, paano ba sila maiayos? Paano hindi sila bumalik sa ganito? Meron kasi bibigyan mo ng hanap buhay pero gusto pa rin bumalik dahil ito yung gusto nilang hanap buhay. So maraming question mark palagi sa ganitong pamumuhay. Alright mga kaibigan, this is Sean Reds. Update lang natin dito po sa may kabaan po ng A. Bonifacio, dito po sa tabi lang ng North Cemetery mga kaibigan. So ito po yung sitwasyon dito ngayon. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kasama po natin kasama natin from DPS, from MBSW kaibigan. Pero i-clear up natin mga kaibigan, itong side na to sa kabilang side na to, yung nakakita nyo dyan sa may nakalagay na A. Bonifacio Avenue, sakop po siya ng Quezon City. Yung dun sa dulo naman mga kaibigan, papunta na po ng Caloocan yan. So yung atin talaga dito, ito lang yung pader na blue. Ito po yung North Cemetery. Ito lang yung atin. Kaya sa nakita nyo ngayon, ayan, nilinis po dito. At ganyan na nakita nyo.
advantage mga kaibigan, yung basura dito, grabe. Talagang tambak-tambak talaga ang basura dito. Ayun, ginagawa talagang lagayan ng basura tong side ng Maynila at boundary ng Quezon City. See? Oo nga eh. Ayan, so may cooking show dito. Cooking show. Ayan, nagluluto pa mga kaibigan. Sasayang sila para sa kanilang mga hapunan. Alright, dito pa rin tayo sa Bonifacio Avenue, sakop ng lungsod na Manila. Pa rin itong pader na to. Ito, pagbaba mo rito, sakop na ng QC. Pero yun nga lang, yung basura nakadikit pa rin sa Maynila. Hindi pa rin may uwala, nasakop pa rin ng Maynila tong mga basura na to. So may nagsasayang pa rin dyan. Ayan. Kita mo. Then nakaibigan sa kabilang side, Quezon City na yan. Pero tingnan nyo,